Happy Lord's Day, mga kaibigan. Magandang tanghali. Ay, hapon, alas 4:30 na pala, hapon. Hindi na pala tanghali, ano? Kahit anong bati, okay lang yan. Importante, mahalaga. Yan. Nandito tayo para magbasa ng Biblia, mag-share. Opo. Alam niyo po kung bakit napakahalaga ng Biblia. Kasi dito nakasulat ang mga purong aral ng Diyos. Yung iba nga, sabi nila pag may problema, nagbabasa lang ako ng Biblia na nakikita ko solusyon. Totoo yun. Ang Biblia parang, question and answer na ito. Nakakahaliw siya. Tingnan niyo po ano. Kaya sinasabi ko pong, halimbawa, dito na lang yung talatang ito. Tingnan natin Sa Kawikahan 29:1, ang tao ngayong magbago ay hindi maliligtas. Salita ng Diyos yan Ang hindi makinig sa payo ay mapapahamak. Kung maririnig mo yung ganyan, at kung meron kang damdamin sa Diyos, ano kaya magiging damdamin mo? Anong sabi niya? Yung tao ayaw magbago? Ano pa? Yung ayaw makinig ng payo? Talagang meron silang, kung sa salitang pelikula, may kalalagyan ka. Totoo po yan. Meron ka talagang kalalagyan sa Diyos. Meron kang kalalagyan. Akala ng iba, tsaka na lang, sabi nila. Ito, nakalagay pa po. Ito pa rin sa Kawikahan, chapter 1 naman ang babasahin natin. Anong sinasabi rito? Ang sabi rito ay ito. Sa 23, 23 ng Kawikahan. Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangarap. Sa inyo ang diwa ko at aking kahalaman. Hindi ba napakaganda niya? Sabi ng Diyos, napakaganda. Pero, pag binaliwala mo yan, tuloy natin. Patuloy kang itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin, pati ang mga saway ko. 25, winalang bahala nyo ang aking payo. Ayaw ninyong bigyan pasin ang pahala-hala sa inyo. Alam nyo, pagka nangangarap kayo, sometimes yung salita ng Diyos nagigingad lang Ito sa pangarap mo. Kasi yung gusto ng tao, sometimes hindi po pasok sa gusto ng Diyos. Kahit anong ganda pa yung gusto mo. Siyempre, ang kaisipan ng tao ay ibang tao hanggang dito lang sa lupa. Kaya hindi natin harap ang kaisipan ng Diyos. Pasabi, dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasasadlak sa kaguluhan. Kita nyo, sabi ng Diyos. Tatawanan. Marunong palang ganun ng Diyos. Bakit? Yan nga po, ayaw nyo Ayaw nyo yung saway ng Diyos. Alam nyo, sa panahon ni Jesus, nangangaral siya. Anong sabi niya sa mga tao na ayaw? Dito po sa
44. Itong sabi ni Jesus sa mga ayaw. O basahin muna natin sa 43. Anong sabi ni Jesus? Bakit di ninyo maunawa ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang itinuturo ko? Yan pong mahirap. Pag ayaw nyo po. Oh. Anong sabi sa kawikaan? Ayan o. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlak sa kagulo. Gusto ba ng Diyos na maging ganyan kayo? Hindi. Pero ba't dumarating ang ganyan sa buhay natin? Yun nga po. Ayaw kasi. Sa 45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Totoo na, ayaw pa. Magsasalita ba ng kasinungalingan ng Diyos? Pag sinabi ng Diyos, totohanin niya yan. No. Pag winalambahala mo ang kanyang turutaran, maging dito naman po sa lupa pagbabaliwalayin mo mga utos ng magulang mo, anong mangyayari sa iyo? Wala. Walang magandang magiging kapalaran mo, kaibigan. Tuloy natin. Dito po sa Nono 27. Kapag kayo inampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. Alam niyo ba yung ipo-ipo? Sa Amerika marami yan. Talagang lilipad ang lahat ng tatamaan na. Yung gano'n. Ganyan kabigat ang problema mo. At kung datnang kayo ng hapis at matinding dalamhati. Anong sabi niya? Pagtatawanan ko kayo, sabi ng Diyos. 28. Sa araw na iyon, di ko pagkikinggan ng inyong panawagan. Grabe ito. Hanapin ninyo ko, ngunit hindi masusumpuan. O kahit ano palang dasal ang gawin mo. Maliwanag ang sabi ng Panginoon Diyos. Anong sabi niya? Hindi masusumpuan. Sa 29, pagkat ito ang karunungan din ninyo pinahalagaan, kaya di masunod na may lagip na paggalang. 30, inyo lang tinanggihan itong aking payo, itinapon para dumig itong pahala-hala ko sa iyo. Kaya warning po ito Warning. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dosa ay masasakdal sa kawalan ng kaalaman. Talagang magdudusa ka, kaibigan. Mararanasan mo, yung sabi niya, masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Alam nyo, tayong mga tao, sometimes, kumisan, sa araw-araw natin pamumuhay, kumisan yung tungkol sa salita ng Diyos, halos dapis-dapis na lang po kung marinig mo.
Pero, sabi 23, ngunit ang makinig sa akin, mananaan ng tiwasay. Ibig sabihin, walang problema. Mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Yun lang kapayapaan napakahirap Gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa buhay, anong sabi? Ayan, makinig at sumunod ka sa Diyos. Anong sabi? Sabi niya, ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking mga pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kahalaman. Kaya kumisan po nabibigo ang tao sa iba't iba pong dahilan. Maliwanag naman ang turo ng Diyos. Kaya doon po sa 29, 29:1, anong sabi? Parang ano na ito tawag dito, tungkol na sa magiging parusa mo. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Pag sinabing mapapahamak, ang impyerno po yun, napahamakan sa impyerno, sa apoy ng impyerno. Kasi hindi ka maliligtas, sabi niya. Pag ligtas ka naman, doon ka sa langit. Kaya sa buhay natin, alala po nung higit pa sa makinig tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos. Ayan natin ng Diyos ang maglahan ng mga masaganang pagpapala sa atin. Alam niyo po, kung minsan anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa 1:14, anong sabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang epistola? Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Anong una nakalagay? Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Kapag dumating na po yung bagabag, ibig sabihin yan. Bakit ka nababagabag? Yan. Hindi ka mapalagay, di mo alam anong nangyayari. Dahil lang po yan sa tayo rin po gumagawa ng problema natin. Na kung tutuusin, pag sumunod tayo sa payo ng Diyos, walang problema. Wala. Kung dumating man yung problema, magahan lang. Hindi mo mararanasan, ay ang bigat naman. Walang ganon. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, makinig ka sa payo ko. Pag sinabi makinig, hindi ka lang magiginig, kundi susunod ka. Kasi hindi matatawag na pananampalataya yan kung walang kang pagsunod. Yung pananampalataya mo, nagiging totoo lang yan pag may pagsunod ka. Pero kung hindi ka naman sumusunod, kahit sabihin mo may pananampalataya ka, baka salita mo lang yan. O tingnan natin yung sa 1:36, anong sabi ni Juan? Ang sumasampalataya sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos.
Kalaki po yung pagsunod. Yung turo ng Diyos, kailangan susundin. Hindi po pwedeng yung ayaw mo sundin. Yung iba yan, sabi na, ay, meron ganyan yan. Yung salitang kalye ba? Pag gusto, may parahan. Pag ayaw, maraming dahilan. Di ba ganyan ang tao? Dapat po tayong matuto. Sometimes, kung minsan sabi nga ng iba, yung mga ibang naririnig ko pong kwento, anong sabi nila? Matututo din tayo yan. Church to experience. Sana ganon. Hindi eh. Anong sabi ng iba? Wala kasing kadala-dala. Alam niyo, maganda na po yung magkaroon tayo ng peace, kapayapaan sa bahay. Kasi po, sabi nga, saan ka makakabili ng kapayapaan? Yung iba, sabi nga, bumili ka sa hardware, sabi ng mga iba. Pabirong mga sagot. Ang kapayapaan po sa Diyos nagmumula yan. Kapag susunod tayo, bibigyan po tayo ng kapayapaan ng Diyos. Kapayapaan. Pag payapa ka, wala kang iniisip. Pero pag hindi ka payapa, natural, hindi ka mapalagay. Kahit inaantok ka na nga, gusto mo matulog dahil marami kang iniisip, hindi ka makatulog. Dahil sa kakaisip, parang mental block. Kaya sa buhay na ito, sabi ni Jesus, magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala kayo sa akin. Huwag natin baliwalahin ang payo ng Diyos. Sapagkat wala na kang pinakamaganda, kundi yung sundin mo ang Diyos. Siyempre, pag susunod ka sa Diyos, pababayaan ka ba niya? Hindi. Hindi ka niya pababayaan. Purihin ang Panginoon. Naalala ko ng araw. Meron akong kausap na tao. Meron po siyang sakit. Si pangalan niya Larry. Sabi ko, anong sakit mo? Ang sabi niya, na-stroke ako. Sabi niya pa, kasi pinarurusahan ako ng Diyos. Sabi ko sa kanya, hindi na mamarusa ang Diyos. Tinanong ko siya, ano ba ang buhay mo nung araw nung hindi ka pa na-stroke? Alam niyo ano sagot niya? Doon nakikita sa kalsada, barkada, inom, sugar, para bang walang katapusan na kaligayahan. Parang ganun. Kaya pala nagkasakit ka dahil inaabuso mo yung katawan mo. Hindi dahil galit ang Diyos sa iyo. Hindi dahil pinarurusahan ka ng Diyos. Kaya huwag mong pagbintangan ng Diyos na mamarusa. Mali ka dyan ka. Hanggang ngayon, malakas ka pa ba? Nakakalakad ka, nakakasalita ka. Paano mo sasabihin pinarusahan ka ng Diyos ngayon? 5 taon ka may sakit, 5 taon ka pa rin. Malakas. Hindi sana, yung unang birada ng stroke, hindi sana namatay ka na. Kung talagang galit ang Diyos, o pinaparusahan ka.
Kaya sabi ko, huwag mo ano niya, ilisin mo sa kaisipan mo yan na pinagparusahan ka ng Diyos. Mahal po tayo ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos walang kapantay. Bakit ko nasabing walang kapantay? Sukat ba namang ibinigay si Jesus para pahirapan at ipako hanggang mamatay sa ibabaw ng cross? Oh. Kaya dakila ang pagmamahal ng Diyos sa tao eh. Tapos sasabihin niya parang kasalanan pa ng Diyos, pinaparusahan. Hindi. Nasa inyo po yan. Binigyan po tayo ng tamang kaisipan ng Diyos. Gamitin natin sa tama. Upang ang Diyos po ay maluwalhati sa ating buhay. Kanya lang ang ginagawa kasi. Ayaw po nila talaga. Yan ang totoo. Dinidinay nila ang Diyos sa pamamagitan ng kilalang gawa. Panguli po, tingnan natin. Pero kasi nakalagay dito. Tingnan lang natin ha. Ito, sa libro ng Tito, 1:16. Ang sabi nila, kilala nila ang Diyos. Ngunit ito'y pinasisinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi nababatay sa gawang mabuti. Kita nyo? Anong sabi nila? Ba kilala namin ang Diyos? Kilala nyo ba? Baka naman. Ayan ang maliwanag ko. Anong sabi niya? Ang sabi nila, kilala nila ang Diyos. Ngunit ito'y pinasisinungalingan ng kanilang mga gawa. Yan nga pong mahirap sa tao. Para lang hindi siya masabihan, maglulupit ng kasinungalingan. Ayan. Nakasulat. Kaya tatandaan po natin, tayong mga tao, kailangan po natin ang payo ng Diyos. Payo nga lang ng isang matalino, pinakikinggan natin eh. Sinusunod natin eh. Kahit na walang niya yung tao yun. Bakit ang payo ng Diyos ayaw natin sundin? Kasi nga po, baka may something sa inyong buhay, sa inyong sarili. Kaya hindi po kayo makasunod. Sabi ng Diyos. Kaya ba sinabi ng Diyos magbuhat ka ng mabigat? Wala. Utos nga ni Jesus, maniwala ka sa Diyos eh. Kaya bang bigat yun? Wala. Kapag kasi maniwala ka, may kasamang pagsunod. Sumunod po tayo. Sige po, hanggang dito na lamang po ating maging video. Sana meron po kayong natututunan. Nagbabasa po tayo ng Biblia po. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Hindi po tayo basa lang nagsasalita rin. Nagbabasa tayo. Nagbabasa tayo. Kasi nga po, kailangan talaga natin ang payo ng Diyos. Huwag na po natin hintay pagtawanan pa tayo ng Diyos pag dumating yung problema natin. Ano sabi niya? Kagaya ng hipo-hipo ang problema mo. Oh. Yung sabi ng Diyos, pagtatawanan kita. Kasi binaliwala mo ang aking payo. Maging sa lupa po sige pabaya, baliwalain mo mga turo at aral lang yung magulang. Matutuwa bang magulang mo? Natural, hindi. Magagalit ka nga. Kaya tayong mga tao po, dapat tayong matuto sa turo at aral ng Diyos. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo sa amin. Napakaliwanag po. Hindi mo po kami gusto mapahamak. Kumbaga, kung mayroon mong mapapahamak, kami na rin po gumagawa ng
kapahamakan ng buhay namin eh. Kami po ang gumagawa, hindi po siyosi. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo po mga nanonood ng video. Like, share, share. God bless us all po. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye.